So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Premium Bikes Baliwag branch para sa update natin dito sa motorcycle na to. Ano nga ba to? Ito yung Suzuki Raider 150. So sa tingin nyo, sulit pa rin nga ba ang presyo niya? Alamin natin yan at walk around na rin natin. So tara, samahan nyo ako. Ayos na ayos siya. I'm an addict, addicted to being savage. My life is a little graphic, like HBO making magic. I'm rapping to make that passive money coming from traffic, doing mental gymnastics. I'm fluid and problematic. You losing if you come at me the wrong way. I've come a long way from sipping on Bombay. It's 1942 now, in this loud mouth, sipping hard in the back of a booth, sold out. I can never get enough. Success is like a drug. The money come in, but then I want more stuff. So I gotta work hard, play harder, gotta work smarter. Time is money. So yun na nga, ngayong 2025, alamin natin kung sulit pa rin nga ba ang Suzuki Raider 150 or Suzuki Raider R 150. Ngayong 2025, alamin natin ano nga ba yung mga binago pa rito at ano pa yung gusto nating mabago dito sa motorcycle na to para at least meron tayong improvement na makita kay Suzuki pagdating sa King of Underbone nila. So tara, alamin na natin yan. Let's go! So yun na nga, meron pa rin tayo ritong maganda at mabangis na Suzuki Raider na headlight, 'di ba? Pero sana dito upgrade is maglagay sila rito ng kahit projected bulb, no? Kahit ganito yung itsura niya tapos naka-projected bulb or LED, meron tayo ritong maliit na bulb din, signal light niya dito sa side, and then premium na emblem ng Suzuki. Ayan. So meron tayong kulay blue and then kulay black combination. Ganyan ang itsura. Ganda pa rin, ano? Ayan, oh. Konting improvement lang. Okay na okay. Goods na goods pa rin. Pero bagong decals, meron siya rito na parang speed yung kanyang design. Yan, meron tayong kulay gray and blue. Yan. So, naka-telescopic fork pa rin tayo rito. Matte finish. Yung kanyang fender, flexible din. Mahaba din tayo rito. And then, yung ating disc brake is sobrang laki pa rin talaga na ito. Ayan, isa si Raider. Kapag nakakakita ako ng ganitong disc brake, si Raider talaga yung naaalala ko. So, naka dual path caliper tayo rito. Yung ating tires, ang size dito ay 1790 by 17 IRC yung kanyang brand. So, talagang magandang klase nung tires na ginagamit ni Suzuki. So, naka-oil cooled ang isang to. Ayan. Diba? Kita nyo naman. Tapos ang ganda ng kanyang makina. Naka-gold. Tapos may kulay silver. Ayan. So dito naman sa side, kita natin yung talagang specs ni Suzuki Raider. Naka-dual overhead cam, 4 bulbs. And then meron siyang 6-speed. Ayan. Kaya King of Underbone ng isang to. So may kickstart pa rin tayo rito. Ayan. Yung kanyang rear brake pedals. Napaka-smooth lang, maganda yung kanyang metal na ginamit dito. Talagang pag pinunasan mo to, kumikintab ba to. Footpegs natin dito, combination ng rubber and metal. Hindi siya napi-flip. Ayan. So, meron din tayo rito footpegs para sa angkas. Ayan. So, maganda rin yung alloy na ginamit dito. Yung chassis. Ganda rin ang pagkakadugtong dito. Malinis lang. Ayan. Yung ating tambucho, meron tayo ritong mahaba and then metal na cover. Ayan. So, yung decals talaga dito, ayan yung mga bagong decals nila rito. Parang speed. Tapos may Raider, 'di ba? So, hindi talaga, pero mas maganda talaga rito, parang minimalist lang. Bawasan nila ng decals, 'di ba? Dito naman, Hyper Underbone and then R150. Ayan. So, dito naman sa side, kulay blue and black din. And yung ating handlebar. Meron pa rin tayo ritong parang medyo pasubsob na handlebar. So, naka-clip on. Okay. So, yung ating panel is naka half analog and half digital tayo rito. Pero sana dito, gawin nila rito full digital. Ayan. So, dito may mode. And then, dito naman, yung kanyang signal light. Yung signal, pag naka-neutral, pag naka-high beam. And then, RPM. Ayan. May Suzuki emblem tayo rito. And then, yung ating susi. Yun. Susi niya. Yan ang itsura. Then, ignition. Sobrang simple lang. And then, may shutter lock din tayo rito. Yung ating
ating side mirror. Sobrang liit lang talaga nito. Ayun oh, sobrang liit lang niya. 'Di ba? Kaya hindi ko bet yung side mirror nila. Pero may mga nabibili naman sa aftermarket na mas better na side mirror. Yung talagang kitang-kita yung likod. Ayan. So, sa kanyang handlebar or sa throttle, mga switches niya dito sa side is electric starter lang. So, ito ay naka-automatic on na yung kanyang ilaw kapag nag-start tayo ng engine. So, yung lever, malapad. Yung grip natin dito, sobrang kapit. And then, sobrang babaw. Para tayo naka-quick throttle dito. Clutch, sobrang smooth lang din. Meron tayong rubber dito. Ganyan. High and low, wala tayong shutter, wala tayo ditong flasher. So sana dito maglagay sila ng flasher and then hazard switch. So signal light, busina, and then choke. Kasi carb type pa rin naman ang isang to. Ayan. So dito naman sa upuan is malambot din. Yan, sobrang lambot din tsaka makapal. Kaya akala natin dito mukha siyang manipis kasi nga yung upuan niya is parang maliit lang. Ayan. So, pag tinignan naman natin yan, may ilalim, meron tayong helmet hook dito, metal naman yan. Then, maliit lang yung gas tank niya. Medyo, ano tayo rito, medyo makonsumo siya kasi nga, malakas yung motor, malakas sa gas. Ganun naman talaga yon. More power, more gas. Okay? So, yung ating battery, and then, basic tools natin dito. Yung ating grab bar, ayan, metal, solid. So, yung iba naglalagay ng top box dito. Kahit yung kaibigan ko naglalagay siya ng top box. Ayan. So, dito naman sa likod, meron tayong Nissin din. Naka-single pot caliper tayo rito. Naka-single disc brake. At naka-magsin tayo rito. IRC na rin yung kanyang brand. And yung ating tires, yung size dito ay 80 by 90 by 17. So, tubeless na rin ang isang to. Ayan. So, dito naman sa ating taillight, maangas pa rin yung ating taillight dito. Ayan. So, para siyang LED kung titingnan. Pero, dito naman is bulb type siya. Tapos, manipis lang yung ating fender dito. Ayan. So, yung ating chain cover, meron din tayo rito. Sprocket size. Ano ba yung sprocket size natin dito? 42. Hindi, 43. Yung ating sprocket. Ayan. So, naka-dual head shifter din tayo rito. Pero mas maporma kung naka-single head shifter, ano. Yun lang naman. Pwede naman palitan yan. Kasi pwede naman kahit ito lang eh. 'Di ba? Ganyan lang yan, oh. Iba kasi dito, tatapak. Dito naman yung iba. Dito. Pero ako kasi mas sanay ako dito. Taas, baba. Yun lang naman. Depende yan sa inyo kung paano nyo ginagamit yung clutch or yung shifter. Okay? So, ayan. Upuan natin. At alamin na rin natin yung presyo nito ngayong 2025. Sulit pa rin nga ba? Comment nyo naman yan sa baba. Oh. Ayos yan. Yeah, money is hard, so I'm not giving up. No, I'm not giving in. I was born in this world, I swear to make a difference. If you need a mentor, I got something for you, kid. Just watch the way I move and try your best to copy it. Like a CEO, I move like an athlete pro. I party like a rock star show. I live every day like my last, never know. I run it like a CEO. I move like an athlete pro. I party like a rock star show. I live every day like my last, never know. I run it like a CEO. So, ayun na nga, ngayong 2025, itong Raider talaga, isa sa pinakahalimaw na motorcycle na nasakyan ko, no? Kahit sa 150cc niya talagang sobrang the beast, no? The beast talaga, the beast. Ito yung sinasabi natin na King of Underbone. Pero ano nga ba yung mga nabago dito sa tingin nyo? Ano nga ba yung pwede natin pang ma-suggest sa Suzuki na baguhin dito or upgrade para dito sa motorcycle to, para at least meron naman tayong makitang bago rito sa motor na to. Di ba? Comment nyo naman yan sa baba para at least mabasa rin. Malay natin, mabasa ni Suzuki yung mga hinanain nyo. Ano nga ba yung mga gusto nyong i-upgrade pa rito sa motor na to. So bago yan, side stand muna natin. Upuan natin kung abot ba ng 5 to nakagaya ko. So, meron na akong nakaupo na ako sa ganito dun sa tropa ko. Naka-Raider kasi siya. So, ito yung ating itsura. Ayan. Ganyan ang itsura niya kapag hindi pa natin naitatayo.
talagang ano no, ang sporty ng looks natin dito. Yan. So 5 to ang ating height. Medyo parang pasubsob ng konti kasi medyo mababa yung ating handlebar, lalo na kapag umusad pa tayo rito. Ganyan. So sa long ride, siguro kung sanay ka sa mga ganitong position, hindi ka naman siguro mangangalay, di ba? Pero kasi masanay ako sa ganyan. Kasi syempre tumatanda na tayo, di na tayo bumabata. Kaya ganun yung mga position na gusto natin, medyo chill lang yung ating gustong position. Pero sa shock niya, sobrang lambot talaga nito. Iba talaga yung suspension na ginagamit ni Suzuki pagdating sa mga front shock and then sa rear. Ayan, tinan nyo naman. Diba? Kaya yung iba binabanking-banking to Pero, ayan, sa turning radius, sobrang lawak niyan. Diba? So, sobrang gaan din ng motorcycle na to. Ayan, kaya yung iba talaga kapag nag-overshoot talagang sumisemplang kasi sobrang gaan lang neto. Kaya titilapon ka talaga. Kaya huwag nyo mamalitin yung power neto. Sobrang lakas ng motor na to. So, hindi ito advisable na beginner bike. Pero kung gusto mo ng 150cc, na beginner bike, eto yung isa na to. Kung gusto mo ng halimaw na motor. Ayan. So, sa tingin nyo, sulit pa rin nga ba ang looks niya? Yung presyo, alamin na natin. Pero bago yun, center stand muna natin. Center stand natin kung magaan ba siya. Ayan, sobrang gaan, di ba? Kusa na siyang umaano So, ayos. So, ayun nga mga best sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang kanilang cash at yung installment. Ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo para at least malaman nyo kung magkano nga ba to at kung sulit nga ba ngayong 2025 yung presyo niya. Okay? So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya? Comment nyo naman yan sa baba. At para naman dun sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motor na to. Ayos na ayos yan, di ba? So, ayun na mga boss, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan wala sa brand ng motor ang itatagal niyan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Aha.